Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome to All Generations Church. We are here. We are gathered today to celebrate the presence of Jesus. Ngayon po ay Resurrection Sunday. You know, when we celebrate yung araw na to, annual naman natin siyang ginagawa, we remember two things, at least two things. Number one, we remember the seriousness of sin, that Jesus had to die, no? God became man and offered His life for us. Don't forget that. No? Minsan natatabunan tayo ng mga activities, tabunan tayo ng mga bakasyon. I mean, no offense, no? If you went to vacation, wala namang problema doon. But I'm just saying na this is the reason why we celebrate yung Holy Week, that Jesus died for us. Sin is very serious. In the eyes of God, it is an offense na wala talagang pwedeng maging gamot apart from the death of His Son, Jesus Christ. No? Itanim mo yan sa puso mo. Sin is very serious sa mata ng Panginoon. But number two, resurrection is also a reminder of the availability of the promise of God, no? If sin is serious, and wala tayong pwedeng gawin dyan, we cannot remedy or whatever we can do para umangat yung ating status sa buhay, then Jesus took everything, no? Including punishment. And Easter or Resurrection Sunday is a reminder that we have hope. Hope is available. Eternal life is available para sa atin. Because of that, mga kapatid, every Sunday, we gather in this place to celebrate the presence of the risen Lord. So today, before we proceed with our teaching, let us just absorb the love of God sa ating mga puso. Let us all be silent. Let us talk to the Lord, express our desires, express our prayers, our petitions, but don't forget to also express your gratitude for His love. Noong Biyernes, Panginoon, namin pong naalala, namin pong sinasariwa ang kaparusahan na yung tinanggap na dapat sa amin. Aming inaalala, Panginoon, ang kabigatan ng kasalanan ng mundo na inyong dinala doon sa cross para sa amin. Ngayong umagang ito, amin din pong hinahayaan ang aming mga puso na mag-celebrate, magdiwang, dahil kayo ay muling nabuhay. Hindi kayo, Panginoon, naging katulad ng ibang mga religious figures, Lord,
hindi na po bumangon mula sa kamatayan. Sa halip kayo po ay buhay, si Jesus ay buhay, at ang kanyang presensya ay nananatili sa amin. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming pasasalamat, pagsamba, pagpupuri, pagkilala na kayo ay buhay, kayo ang aming hari, at kayo ay muling magbabalik, Panginoon, para po sa inyong mga anak. Ipaalala po ninyo ang napakahalagang araw po na ito, Panginoon, lalo po doon sa mga nagdadalamhati pa rin, Lord, because of their departed loved ones. Lord, remind us that there will be a day of celebration, a day of resurrection, kung saan, Panginoon, makikita at makasamang muli ang mga mahal sa buhay na nauna na sa inyo. It is also, Lord, a good day for us to remember to face mga challenges ng buhay, Panginoon, with hope and with faith. According to your word in Romans, kung hindi pinagkait ng Ama, kanyang bugtong na anak na si Jesus, nag-alay ng buhay para sa amin, hindi rin ipagkakait ng Ama ano mga makahilingan galing sa kanyang mga anak. At yan, Panginoon, ang aming pinanampalatayanan sa umaga pong ito sa church. Pagpalain niyo ang gathering po na ito, ang pagsambang ito, Panginoon, gawin niyo po itong banal at kalugod-lugod sa inyo. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning again, mga kapatid. My name is Pastor Sol. I welcome you here, especially those who are here for the very first time. Welcome to Imus. Welcome to All Generation Church. Yung mga nagbakasyon, ng matagal, nag-abroad, kung kayo po'y nandito, welcome again. At yung mga nanonood sa atin po sa live stream. Hindi pala live stream yan, mamaya pa yan, no? Kung ano man yung inyong time zone, welcome po kayo. Kahit yung mga nasa bahay, hindi makaparito sa umaga pong ito na nandiyan lang sa paligid, kasama kayo sa aming panalangin. Let's go to our teaching, mga kapatid. The resurrected Lord and His early followers. Sabi ng karamihan ngayon sa Facebook, sa maraming mga social media, or kahit saan sa mundo, Happy Easter Sunday or Resurrection Sunday. Indeed, Jesus is alive. And because Jesus lives, mga kapatid, dahil ang ating Panginoon ay buhay at ang kanyang banal na Espiritu ay nandito ngayon, tayo po ay patuloy na mamumuhay sa ilalim ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Today, hope, joy, and peace. Nandito sa ating mga puso. They are flooding our hearts as we ponder and rehearse the words of Jesus to Martha. Naalala natin at ating sinasariwa yung sinasabi ni Jesus kay Martha doon sa kanyang encounter when Lazarus died. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Now, ito yung sinasabi natin. Do you believe in this? Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Yan ang tanong ni Lord kay Martha. At yan din po ang tanong ni Lord sa bawat isa sa atin. The same words of the Lord that pierce Martha's heart, nalalaglag din po yan sa atin ngayon, sa ating mga vulnerable and worried hearts. Tama po ba? Ang iba sa inyo galing lang sa hospital. Ang iba sa inyo galing lang sa pagkakawalan ng trabaho, ano mga problemang ating pinagdadaanan. Our hearts are worried. Every day, nag-worry ang ating mga puso. In our vast and technologically advanced world, di ba? AI and all that. With all its promises of glories and comforts, as well as the nakakatakot
nakakapangilabot na realidad na maaari tayong mawala sa mundong ito anytime because of man-made and natural disasters. Nagtatanong muli ang ating Panginoon doon sa tanong na kanya ibinato kay Marta, ay tinatanong din ni Lord sa atin ngayon, do you believe this? Naniniwala ba tayo sa mga pangako at sinasabi ng Panginoon sa atin? No doubt, Easter, Resurrection Sundays, one of the most joyous days in our calendar. I'm wondering, bakit hindi natin siya laging sineselebrate? I mean, of course, mayroong annual celebration, pero yung diwa ba? Di ba? Every Sunday, hindi natin ganong naiisip na si Jesus ay buhay. At dapat tayong magdiwang sa katotohanan yan. And why not, mga kapatid? Bakit hindi natin siya dapat kalimutan? At dapat natin siyang sineselebrate. It's the central point. Yan po yung pinakasentro ng ating doctrines and beliefs. Because if we only believe that Jesus came, you only have Christmas. Di ba? Pinanganak siya, Diyos na nagkatawang tao, you only have Christmas. And if you only believe that Jesus died for you, you have only Good Friday. Pero mayroon pang Sunday. Kaya nga kompleto yung ating pananampalataya. Kasi pwede naman nating alalahanin si Jose Rizal, di ba? He died for us. Ninoy Aquino. Di ba? Several good men died for his fellow men. Only Jesus died out of love, with the power of God, muling nabuhay. Ngayon, ang kanyang banal na Espiritu ay kasama natin. Central. Pinakasentro ng ating doctrines and belief, ang resurrection. Jesus will be a pitiful dead martyr kung hindi siya muling bumangon sa mga patay. Yes, we accept. We believe na namatay siya para sa atin. Okay na yon. But He went beyond that. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. The resurrection not only caused an audacious pivot to all theological assertions. Sabi ko nga, centrally, binago niya yung lahat ng pananaw. But its effect is cosmic in nature. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang siya patungkol sa discussion ng theology or philosophy kung ano man dyan. Ang epekto ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, mayroon po yang kinalaman sa buong mundo. Cosmic. Yung effect dyan. But today, hindi na muna tayo pupunta doon. Huwag nating takbuhin yung malawak na usapin na yon. Instead, today we will investigate ano ba ang ibig sabihin, the implications, o anong kinalaman ng resurrection to the early disciples. Yung mga unang nakasaksi, yung mga sumunod kay Jesus, ano ba ang dating sa kanila? At anong ibig sabihin yan sa iyo ngayon? Ano ang ibig sabihin yan sa atin ngayon na nandirito? First, mga kapatid, it is a validation of the faith of yung mga tinatawag nating female disciples. The women. No, the Marites, hindi, joke lang. No? The faithful ones. No, the consistent disciples of Jesus. You know, Jesus dismantles various walls of separation. Yung mga kultura kasi nila, di ba? Sineseparate yung babae sa lalaki. But Jesus dismantled ito mga bagay na to, yung mga naghihiwalay. Lahi, gender, social classes, no? Edad, Jesus just removed those barriers. Sabi nga ni Paul, di ba? There is no longer Jew or Greek, there is no longer female or male, there is no longer master or slave. No? Lahat tayo ay iisa sa kingdom of God. The kingdom of God that Jesus inaugurated welcomes all genders. Kaya medyo marami rin nagagalit kay Jesus kasi the Pharisees, the Sadducees, masyado silang patriarchal, masyado silang nakasentro sa mga lalaki ang pamumuno, ang atensyon, lahat. Mga babae nandun lang sa gilid.
Jesus welcomed all genders, including children. Di ba? No one, sa kanilang mundo noon, naglaan ng oras para sa mga bata. Only Jesus did. And of course, women. Yung mga welcome sa kingdom of God. Women are not only welcome, they were given roles and assignments na equal doon sa kanilang mga men counterparts. Dalawang bagay. Dalawang major roles ng mga babae. Number 1, walang tigil. Tingnan nyo ito Ito yung ginawa ng mga kababaihan. Walang tigil at matiyagang pagsama kay Jesus sa panahon ng kasaganaan. Yung ministry ng ating Panginoon, kung nagtataka kayo, paano nag-survive? Tao nga siya. Of course, he can do some magic. Nagutom na ako. Mga bato dyan, no? Sabi na natin, gardenia yan. No? But, of course, hindi ang ginawa ng ating Panginoon para sa kanyang sarili. Paano siya nabuhay? Tapos dala niya pa yung kanyang 12 disciples. Ang lalakas kumain nun. Malulugi talaga Vikings doon pag dinala mo doon sa buffet. Di ba? Paano siya nang-survive? Ito. Tignan nito Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito na. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. As Mary. Si Juana na asawa ni Kusa. Nakatiwala ni Herodes. Oh, see? Big time. Si Susana at marami pang iba. At ano itong mga babaeng to? Tinustusan ng mga ito. Mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Women. Na kanilang panahon ay sinesegregate, dinidiscriminate. Walang ganong halaga. Hindi binibigyan ng malaking assignments o pagpapahalaga. Hindi kay Jesus. At yung mga babaeng ito, sila po yung sumunod. Sila po yung nag-finance. Sila po yung nagbigay ng kanilang sariling kayamanan to support the ministry of Jesus. In other words, in times of prosperity, glorious days, abundant days, sila ay sumunod at naglingkod sa ating Panginoong Jesus. The women. In times of prosperity, they were with Jesus. Number 2, walang takot at matapang na pagsama kay Jesus sa panahon ng, krisis at kalamidad. Kasi, sa prosperity, marami talaga. Di ba ganun naman tayo Pagkausapan ay ayuda, di ba? Pagkausapan ay magsuswimming, marami yan. No? Pagkausapan ay pupunta ng Subic, no? Punta ng, saan pa ba? Mga bandang Talaba, sa Bacoor, no? Lido Beach, wala na yata yun ngayon, no? Di na yata pwedeng liguan yun. Dito na lang kaya sa, Toll Bridge. Krisis at kalamidad, they were with Jesus. These women. Basahin natin, Matthew chapter 27. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila, again, kanina di ba, prosperity, nandun sila Mary. Ito, present na naman si Mary. Pinapako na si Jesus nito
At nagtakbuhan na yung kanyang mga male disciples dito. Si Maria, na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Mga kapatid, nung inaresto si Jesus, at nung pinako si Jesus, nagtakbuhan lahat, except John. Nagtakbuhan sila, Peter, lahat ng mga matatapang. Nagtakbuhan yon. Sino natira? Ang mga babae. Pero hindi lang sila nanatili doon sa tinatanaw si Jesus na nakapako sa krus. The women seem to have understood the teachings of Jesus. Mas naintindihan nila, palagay ko, palagay nyo rin naman siguro, pag binasa yung Bible, para bang mas naintindihan pa ng mga babae ang mensahe ni Jesus kaysa sa mga lalaking disciples who have already deserted the Lord. No one could stop the faith and courage of these women except, saan sila natakot? Hindi sila natakot sa mga Romans. Pilate and his army failed to para bang pigilan yung faith ng mga babaeng ito. Natakot lang sila nung nakakita sila ng angel doon sa libingan. Yung angel na may dalang good news that Jesus rose again. Jesus came back to life. Tingnan natin to, Matthew 28. Nakaraan ng araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria, again, Mary was there. Times of prosperity, nandun si Mary. Nung pinapako si Jesus, nandun si Mary. Pero si Mary din yung unang pumunta. Nag-expect na mabubuhay ang ating Panginoon. At isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuhal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Mga kapatid, hindi tinatablan ng takot ang mga babae. Mas malakas lang ang kanilang pananampalataya. At dahil doon, they were blessed. Sila sa lahat ng tao sa mundo, ang unang nakaalam, nakatuklas sa muling pagkabuhay ni Jesus. Absorb that. Mag-sink-in sana yan sa ating mga puso ngayon. Nasaan ang mga lalaki? Nasaan yung mga nagsabing, Lord, kahit hanggang kamatayan? Di ba? Ang mga babae, ang unang nakaalam, ang unang nakatuklas, at ang unang sinabihang buhay si Jesus, at ang binigyan ng unang utos na sabihin mo ito sa kanila. May silbi din naman pala ang pagiging marites talaga, no? Di ba? O kung lang mga babae, hindi natin alam to. Ang mga lalaki, nagtakbuhan eh. Mga babae, consistent yun. Panahon ng kasaganaan, they supported Jesus. When Jesus was illegally detained, arrested, no? Scourged and all that, crucified, they were there. First day of the week. Sila yung nagpunta, nag-exercise ng faith, buhay ang ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ito ang uri ng pananampalataya at pagsunod na hinahanap ng Panginoon. Mabuhay
ang mga kababaihang mananampalataya ng Olgen. No? Tapos na Women's Month, oy. Last March pa yun. Of course, we salute the women of this church. Titiisin na lang namin yung Marites, pero dito kay lagi, okay lang yun. Validation yun. Ng pananampalataya, consistent faith ng mga babae. Yun ang meaning sa kanila ng resurrection. Pangalawa, it is an affirmation of His unconditional love for the discouraged male disciples. Kanina, validation ng faith ng mga consistent na mga female disciples. Now, it is an affirmation of His unconditional love. The women stood their ground. Their faith didn't waver. Di ba? Talagang mga lalaki, takbo. Mga babae, ito lang. From His trial, all the way to the resurrection day, the women exercised their faith and hope. The men, they disappeared. Mga lalaki, mas takot. Peter betrayed Jesus. Alam niyo na yon. Judas sold Jesus and hung himself later. Hindi niya nakayanan yung guilty feelings ba? The rest ran for their lives like chickens afraid of a hawk. Nawala lahat yon, mga kapatid. Two more disciples were overwhelmed by sorrow on their way home. Naalala yung road to Emmaus, di ba? Dalawang disciples. Talagang sobrang bigat sa kanila. Tapos Jesus joined them. And then finally their reunion happened in the Sea of Galilee, the most familiar of places. Kasi doon sila kitatagpo una ng ating Panginoon. And mind you mga kapatid, malayo ito ha. From Jerusalem hanggang doon. Malayo yun. So nung talagang hindi natin nila kinaya yung persecution and Jesus was crucified, tumakbo na sila pauwi. At di ba, alam naman natin yung storya. Nangisda na sila uli doon. In other words, bumalik na sila sa dati nilang buhay. But there, Jesus reaffirmed His love for them. There, Jesus gave them their new identity and mission. Doon sa unang lugar kung saan sila kinatagpo ng ating Panginoon, Jesus unleashed the power of the Holy Spirit upon His disciples. There, in the place where they received their first calling, a second calling was issued with forgiveness and grace. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Yes, it's true, mga kapatid. You can never redeem yourself. These disciples, they thought they were strong, they were brave. Pero yung realidad ay dumating sa kanila at pinako si Jesus. Para bang nawalan sila ng pag-asa, yung bang feeling nila naloko sila. No? Ito yung king. Ito yung mag-aari tapos namatay. 3 years na tayong sumunod sa Kanya. At iniwan natin lahat.
Somehow, maintindihan mo rin yung kanilang sentimento, di ba? Nag-invest ka ng 3 years, dahil siya yung king, tapos mamamatay siya sa cross. Na-miss nila yung sa pangatlong araw, siya muling mabubuhay. Mga babae, hindi yun nakalimutan. Kaya hindi talaga nakakalimot yung mga babae, di ba? Huwag na nga baka awayin kayo ng mga asawa nyo. You can never redeem yourself. Nung tumalikot yung kanya mga disciples, including Peter, wala na yon. Bumalik na sila sa pangingisda sa kanilang dating buhay. Walang pwedeng mag-redeem sa kanila, ang Panginoon lang. This is the beauty and wonder of the gospel. Tignan nyo ito Jesus rewards the faith of Mary and others. Pakitanggal yung dyan. But in the absence of faith and rewards, His love and grace are also present. Sa mga women, rewards yun. Jesus acknowledged their faith. Kaya nga sila yung binigyan ng unang commission to tell others na buhay si Jesus. Ay, paano yung mga hindi makasabay sa ganung pananampalataya? Paano yung mga nagsabi na ang haba-haba na yung mga New Year's resolution ninyo noong January, tapos January 3, wala na yon. Nakalimutan nyo na. Tapos niremind ko kayo ngayon, meron kayong New Year's resolution. Wala man lang talagang natupad doon. No? Paano yung mga ganun? Nandyan si Jesus offering His love and grace for us. The male disciples, yung alpha dun sa grupo na yon, they thought they were strong. Akala nila yung kanilang faith masigit kaysa sa ibang pananampalataya o sa ibang mga tao. Ang hindi nila, ito lang kasi ang kulang sa mga disciples no, na mayroon tayo ngayon. Mayroon tayong Facebook. Okay? Hindi wala nag-inform sa kanila na yung success, step by the step. Diba? Yung sa imagine mo, nag-success ka. It's a journey. Step by the step. Kaya nila, okay na eh. Akala nila, very strong na ang kanilang pananampalataya. Saan na ba ako? Yes, it's true, mga kapatid. The Christian life requires that spark, that fire in your heart. It must come from Jesus. Thursday night, mayroong fire, di ba? Sino nandun? Sa fire. Si Peter, nagpapainit. Lamig eh. Yung fire na yon is a fire of betrayal. Hindi ko alam, ilang araw lumipas. Isang linggo siguro. Sunday, or kung ano mang araw yung nandun sila sa Sea of Galilee. There was another fire. May fire doon at may mga isda niluto ni Jesus para sa kanyang mga disciples. Yan yung fire of redemption. You betray Jesus, you abandon Jesus, doon sa fire, and Jesus will redeem you with that fire. You need that. That fire in your heart. You can never invent that fire yourself. Hindi mo kayang imbentuhin yan. It must come from Jesus. If there is no reward ngayong moment na to, kung hindi mo nakikita yung sarili mo like, you know, the women who exercise their faith and gets rewarded by Jesus, kung walang ganyan ngayon, receive His grace of forgiveness and redemption instead. Yan ang ino-offer sa iyo ng Panginoon ngayon. Yan ang ibig sabihin ng resurrection para sa mga early disciples. Receive your new calling from the risen Lord today. Pangatlo, it is an open invitation to those who don't believe.
Sa kanila noon at sa atin ngayon. Hindi nagbabago yon. Ano ibig sabihin ng resurrection sa mga early followers ni Jesus? It is an open invitation for them. The gospel of the kingdom of God gives rewards to the faithful. Alam naman natin yon. Redemption and restoration for those who have fallen. Diba? Yung mga babae ni-reward, yung mga disciples, ni-restore ng Panginoon. Mga nahulog, itinayo ng Panginoon. And then, it continues. It issues an invitation doon sa mga hindi na naniniwala at hindi na nanampalataya. Ano ba ang nangyari after the resurrection? Maraming nangyari. Dalawang bagay pag-usapan lang natin ngayon. Number 1, napakalaking impact ng resurrection sa mga unbelieving brothers ng ating Panginoon. Alam niyo yung si Jesus, ang dami niyang ginagawa sa mga tao, preaching the gospel, teaching the people, healing the sick, di ba? Miracles after miracles. Sino ang nahihiya? Kanyang mga kapatid. Ang mga tao na naniniwala kay Jesus, sino nag-reject sa Kanya? Yung Kanyang mismong mga kapamilya. Nga hindi naniniwala. Number 1 na bashers ni Jesus. Noong panahon namin, ang tawag dyan, critic. Di ba? Yan ang pinaka-nakakatakot na word pag college ka at nag-masters ka. Critic ng iyong thesis. Di ba? Ngayon ang tawag na dyan, bashers. Dahil sa social media, sila yun. The brothers of Jesus. Tingnan natin to, John chapter 7. Kahit sinabi ni Jesus, kay Jesus ng kanyang mga kapatid, literal na mga kapatid niyan to bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay nito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Ito pinakamasakit sa lahat. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Nung namatay si Jesus, para nakahinga sila ng maluwag, ay salamat. Nawala na. Until Sunday, Resurrection Day. Itong mga kapatid niya, believe in Him. Finally. Kasi muling nabuhay si Jesus. Pero nung bago siya ipinako, they rejected Him. So ano ibig sabihin nito? It is an open invitation. Doon sa mga malalapit kay Jesus pero hindi naniniwala sa Kanya. Doon sa mga Pilipinong pinanganak na laging narinig yung pangalang Jesus. Sa Pilipinas nga, sobrang familiar ng pangalang Jesus, may apelyido na, di ba? Kasi pangalan na rin ng tao dito yun. Pero hindi naniniwala sa kanyang puso. It is an open invitation for you. Also, number 2, may isang tao na hindi rin naniniwala at galit pa nga kay Jesus. Paul, the Pharisee turned apostle. 1 Corinthians chapter 15, binasa natin. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Paul was speaking. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Kasi late convert po si Paul. Huli na siyang nakakilala. Kaya sabi niya, parang pinanganak siya nang wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. That's Paul. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos
na nasa akin. Ang tawag po sa mga taong ito ay post-resurrection believers. Naniwala lang po sila nung muling nabuhay ang ating Panginoon. Si James, the brother of Jesus, became the leader of the church in Jerusalem. Naniwala siya nung muling nabuhay si Jesus. He died because of his faith. James. Another brother ni Jesus, si Jude, yung may akda ng Book of Jude. Hindi ito si Judas na nagpakamatay. Became a believer and wrote the Book of Jude in the New Testament. Paul also mentioned Jesus' other brothers. In 1 Corinthians chapter 9, verse 5, sabi niya, wala ba kaming karapatan magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Yung mga hindi naniniwala sa Kanya, naniwala nung nabuhay si Jesus. Lahat po ng mga tinatawag natin na post-resurrection believers became very faithful, fiery in their faith. And most of them, kung hindi man silang lahat, most of them died as martyrs. Naniwala lang sila nung muling nabuhay si Jesus. This message came to us through unbroken lineage of faithful people, mga tapat na mga tao who served and believed that Jesus rose again, who served the Lord, and they believed that Jesus came back to life. Now it's our turn, mga kapatid, na nandito ngayon, to continue to serve faithfully, to follow Jesus courageously, and bring the invitation of eternal life in the kingdom of God to others. Ito ang ibig sabihin ng resurrection ni Jesus sa kanyang mga early followers at sa atin ngayon. It means rewards doon sa mga consistently naniniwala kay Jesus. It means redemption doon sa mga hindi na nag-continue. And Jesus came to them issuing words of life. At doon sa mga hindi talaga naniniwala, sa umpisa pa lang, it is an open invitation. The resurrection of Jesus gave us hope, confidence and peace in the face of death and Satan himself. Sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 15, yung last part, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan ba't ka nandito ngayon. Let me remind you, today is Resurrection Sunday. Kung nakikita mo sarili mo, pananampalataya ng mga babae, congratulations. Maring ino-comfort ka ng Panginoon ngayon. Binibigyan ka ng panibagong task. Masaya siya para sa iyo. Pero kung nandito ka ngayon, marabang si Pedro, mga male disciples who abandoned Jesus, who betrayed Jesus,
then maaaring ang pagpunta mo ngayon is to receive His grace. To receive His forgiveness. O maaaring nandito ka for the very first time ng buhay mo, hindi mo alam kung itong sa Christian church o ano man ang ginagawa dito, it is an open invitation. Jesus conquered death. Jesus died for you. And Jesus is here. Lovingly issuing an invitation for you. Siya ang kailangan natin. Siya ang hinahanap ng ating mga puso. Augustine, the famous theologian, says, our hearts are restless until it rests in Jesus. Father, we are grateful. Napakalaki, Panginoon, ng discussion when it comes to resurrection. But for us, Lord, limited yung aming understanding. Limited yung aming pong comprehension sa mga bagay na to. It only means, Lord, na totoo kayo sa inyong mga pangako. Comfort us today. Redeem us, Lord. And we receive your invitation. Ng patuloy na sumunod sa inyo, magtiwala sa inyo, ano man ang mangyayari. Bless your people now. In Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Buhay ang ating Panginoon. Ang kanyang pangako, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Ayan, just try to imagine what will happen when you see Jesus face to face. To my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory,
can only imagine. Praise you. Yung atin pong faith has historical roots. No? Solid yun. Hindi natin dinideny yun. No one can deny that. Pero it is also very futuristic. No? Marami pong elements sa ating pananampalataya na hindi natin alam. Hindi pa natin nakikita. And it will be revealed, no? When we see Jesus. So ngayon, sabi ni Paul, maglingkod tayo ng buong sipag sa ating Panginoon. Bago po tayo umuwi, mga kapatid, yung inyong mga katabi, binigay yan ng Panginoon sa inyo. Yan yung aking paniniwala. No? Gift yan ng Panginoon sa inyo. Just to remind you na yung spiritual na buhay, paglalakbay, hindi mo kailangang suluhin yan. No? May mga blessings ang Panginoon kasama yung mga tao na binibigay sa inyong tabi. Just to remind you na meron kang kasama sa paglalakbay, spiritual. Kaya bago tayo umuwi, let's pray for each other. Kung sino man yan, kung hindi mo kilala, then tanungin mo yung pangalan. Pero mas maganda, kung kayo ay magkakatabi dyan as a family, then pray together. Bago tayo umuwi. Sige po. Father, because your Son Jesus is alive, our prayers, Lord, will be heard. So today, Lord, like the disciples of yours, we ask you, Lord, teach us to pray. And we declare, Lord, with our lips, we believe. Jesus, help us overcome our unbelief. Trust you. We put our faith and confidence in you. Our hope belongs to you. Dismiss us now with your love, Lord. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make his face to shine on you and be gracious to you. And may he lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa preaching ni Pastor Saul kanina, only Jesus died out of love. And he did not just die, he rose again. Amen? So there is a reason to celebrate. Hallelujah! Amen. There is a reason to celebrate because Jesus is alive. So before we leave this place, let us continue to sing and worship the Lord this morning. Come on, church, clap your hands to the Lord.
celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen.